opportunity to share my experience. Where I came from the province of Isabela, I graduated my high school days in the year 1979, and came to Manila to pursue my college studies. What previous work experience do you have before starting college? My previous experience in work before I got into the field was I became an employee of a semiconductor company in Pasig City. I worked on a quality control inspection. What did you have any role models when growing up? Yes. My role model is my father. Why? Because I've seen my father how he worked hard for our daily living. And kami, ordinary kasaka ang father ko. But nakikita ko yung pagsisikap niya sa kabila ng kakulangan at kawalan na sabi nga, ang tatay ko kasi hindi siya nakatapos sa pag-aaral. Kaya nakita ko yung pagsisikap niya para kami, mga anak niya, ang kabuhayan namin ay matalilig. Hindi siya, napakasipag ng tatay. When did you know you wanted to be an entrepreneur? I realized to become an entrepreneur when my children started to study. Noong 1986 kasi, my husband worked abroad, but in a minimal salary, hindi siya sapat. So, that's why I started, and I realized na mag-negosyo para matagdagan yung budget namin kasi nag-aaral naman yung mga bata. Did you do entrepreneurial things at the youth? Yes. Bata pa talaga ako ay nandun na yung pagiging negosyante. Yung negosyanteng pag-iisip. Kasi siguro dahil nakita ko tatay ko. At pinalaki kami ang tatay ko ay nag-negosyo na nagpapay. Hindi siya malaking negosyo, pero nakita ko tatay ko nagbabay and sell siya ng mga zero. Ay, sa probinsya kami. Kasi ang tatay ko ay kutsero. So, nagkaroon din ako ng parang dugong negosyante nung bata pa ako kasi ang ginagawa ko para may pambili ako ng mga pangailangan ko sa school. Nagbebenta ako ng mga bunga ng mga gulay na tinanim ng tatay ko. At yun nga, pag nasubukan ko rin magtinda ng dahon ng saging para lang the whole week may pambili na ako ng mga kailangan sa school, mga simpleng bagay na katulad ng paper, gasolina sa mga projects. At saka siyempre yung Primary motivation for starting everything? And what were the factors that led you to start the business? So, my primary motivation to start the business, siyempre sabi nga mga dahilan na mahirap talaga ang maging mahirap. So, kaya gusto kong magnegosyo para makalaya nga sa kahirapan. At the same time, siyempre maging pagpapala ka sa iba. Kasi ang hirap din kasi nung yung may gusto kang tulungan, especially yung mga mahal mo sa buhay na hindi mo kayang tulungan, yun yung pinakamasakit na bagay. At the same time, isa pa, na alam naman natin na pag wala kang financial independence na sinasabi, nakikita, parang wala ka din, accomplishment sa buhay. Wala ka rin parang papakita ebidensya na ikaw nagiging matagumpay sa buhay. Kasi ang estado ng buhay, hindi lang naman
main goal ko talaga that time is to overcome poverty, at the same time, mabigyan ko ng magandang kinabukasan yung mga anak ko. Lalo yung pagbibigay sa kanila to provide them with quality education. Kasi katulad ako before, public school na ako nag-aaral, parang hindi pa rin kaya. Kasi nga, ano eh, kulang sa kaperahan. Tapos sa panahon ngayon, hindi naman natin minamaliit ang mga public school. But sa dami na nag-aaral, parang yung quality hindi na kaya ibigay. Kasi maraming estudyante. So, kaya ngayon advantage na pag ang anak mo napag-aral sa private school, mas natutukan, mas iba yung level ng kanilang intelligence. What sort of beliefs did you have about employees partners and why? Employees partners, alam niyo, maganda naman talaga yung mga employer at pagiging empleyado. Kasi napaka-importante kapag ang gobyerno natin. Kayat sila ng mga investor para magkaroon ng mga trabaho sa bansang Pilipinas. Malaking tulong sa economy natin at sa bansa. Kaya lang, kung titignan natin talaga sa storya na malaking tulong ang pagiging empleyado, kaya lang, bihira talaga, umumunlad talaga sa pagiging empleyado. Gusto rin hindi natin ito wala ng kabuluhan, pero pag naging empleyado kasi, although may kita ka, ang problema, nawawalan tayo ng time freedom. Hindi natin hawak ang oras na natin, na sinasabi. At the same time, wala tayong panahon sa pamilya natin, sa sarili natin. At sometimes, may gusto tayong gawin. Lalo, halimbawa, tayo naman ay na buhay na may paranang-paradara. Hindi natin nagagawa sa mga purpose ng gusto ko. Did you establish a lifestyle business or a rapid growth business or what? Did your growth orientation change over time? Sa pagiging negosyante, so, nandun yung pag-establish talaga ng kailangan lifestyle, ng ang pag-negosyo kasi dapat gagawin mo siya araw-araw. Katulad na pag bukas ka ng tindahan, hindi pwedeng nakasara. O nakasara yan, Did you establish a lifestyle business, a rapid growth business or what? Did your growth orientation change over time? of course, kailangan sa negosyo, may lifestyle. Kahit sabihin yung daily routine mo, yung sistema. Kung hindi kasi, hindi tayo lalabuan. Dahil hindi pwedeng sa isang negosyo, patigil-tigil. At the same time, hindi naman agad-agad yan na agad katulad ng pag-unlad, paglawak. Kahit na umating ka ng mga seminars, dahan-dahan pa rin ang proseso niya. So, walang agad-agad na may rapid growth sa negosyo. What sort of resources? What sort of sources, not just financial, did you have when you started the venture? In business, there are so many sources. Sabi nga, importante ang financial, but the most important thing, unang-una, sa entrepreneur ay yung kanyang determination, yung motivation sa sarili niya, yung kanyang paniniwala na magtatagumpay siya. And siyempre, kailangan meron kang passion sa pag-negosyo ito. Kasi kung hindi mo makakamit yung pag-business. At the same time, kailangan may disiplina. At the same time, nandiyan din yung pagiging mabuti natin pakikisalamuha lalo sa mga kapwa natin magagawa o sa mga magagawa natin. How concerned were you with control when starting the venture? Explored the entrepreneurs need for control of the venture of people of decision making. Una, pag negosyante ka, dapat meron kang time management. Then sa mga tao naman, kailangan kung sakali man na
mga differences nga doon sa attitude, sa character, talagang makikisama ka. Ang kailangan namin talaga, may communication lagi. Mag-adjust ka din para, kasi ang pagiging entrepreneur, meron tayong mga kasama mga tauhan na hindi din pwede silang mawala sa buhay natin. So, kailangan maintindihan din natin yung mga dalahin nila, yung mga attitude nila, then mag-usap-usap lang para magpatuloy yung negosyo natin. Did you write a business plan? Exactly, na kailangan. If you don't have business plan, para lang tayong sinasakay ng ng hangin. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Wala nang direction. Saan ka magsisimula, at saka at the same time, ano yung goal mo? Ano ba yung gusto mong marating? Pagka ganon, ang mangyayari, ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo alam yung ginagawa mo. Nangangapa ka, diba? Did you feel prepared to start the venture at the time you started your venture? I think, not so much. Kasi nung time na yun, nag-start ako, ang inisip ko lang kumita eh. Sabi ko nga, I didn't finish my college degree, but sabi nga, gusto kong kumita para matagdagan na yung income ng family. So, I wasn't prepared for that. Pero the good thing, habang ginagawa ko siya, doon ako natututo. At the same time, ang ginawa ko na lang, makinig sa mga tao, and then successful lang sa pag-negosyo. How long was a typical workday and work week when you first started your venture? When I first started to join this venture, time ano pa lang ako, part-time lang kasi nga plain housewife ako, dalawa yung anak ko, tambal sila. So, they need more time na alagaan ko sila kasi ang husband ko nga sa ibang bansa. So, ganun na lang sila. Hapon lang yan, mga 4 hours to 8 hours lang ako. So, pag nasa school na sila, ayos na lang ako. How have your goals and values changed since starting the venture? Big changes in my life when I joined the business. Because when you have a business, you have to invest your time, your talent, you have to improve yourself, you have to educate yourself. Kaya talagang pag nag-negosyo ka, hindi lang ito yung para kumita ka, kundi kailangan mabago mo rin yung mga pananaw mo para maisalin mo rin sa mga tao naniniwala sa'yo, nakasama sa pagbibigay. Did your risk orientation change as the venture grew? Talagang nag-take risk din ako kasi wala akong capital that time. Sabi ko nga, when I started the business, I have no capital. Kasi ang salary ng husband ko is not enough to capitalize what business I want to be nakasukin. So, ang ginawa ko that time, yung allowance namin, pag dumating siya, hindi ko yung binabayad agad sa bills, kaya hindi ko binibigay agad ng groceries for 1 month. Ang ginagawa ko, ano na yung kailangan, yung binibig ko. And mahirap yun kasi pag hindi kumita, wala ka pang bayad ng bills. Wala ka pang bayad sa school, wala kang bili ng pagkain ng mga anak mo. Did the typical work week change as the venture grew? Did the typical work week change as the venture grew? Did the assumptions you made when you first started the business prove to be wrong? No. I'm a very positive person. Dahil sa experience ko na
ang dami ko na pinagdaanan na I graduated my high school days as working student. So, hindi ako ganun nabibiyak talaga. Very positive ako sa mga ginagawa ko. Kasi ganito lang yan eh. Kung ang isang tao ay gagawa ng isang bagay, katulad ng pag-iinegosyo, kung isipin niya agad na matatalo siya, hindi pa siya gumagawa talo sa pag-ibig. What key mistakes did you make along the way? Marami. When I started the business, ang dami kasi nga sabi ko nga, hindi naman ako business management graduate. So, ang alam ko lang magbenta. Pero dapat may mga proseso pala yan. We have your paperwork. Yung documentation dapat importante. Yung budgeting ng mga expenses. Tapos yung, ano ba yan, yung oras mo. Yung oras mo dapat. Meron kang target na time lagi sa ginagawa mo. So, ito yung mga mali ko siguro before. At the same time, yung nung dumating na rin yung point na time dahil nasabi ko wala akong sariling kapital, nanghiram ako. Yan yung pinakamahirap pag ito ay nanginegosyo na walang kapital. Were there some critical times when the business nearly failed? Grabe no. Ngayon, business is not getting success. Financially, wala nang benta. So, ganun yung naranasan. Normal yon sa mga nag-negosyo. What would you do differently if you had to do it all over? First, if I do it again and start a business now, kailangan ko na lang mag-aral din about business management. Siyempre, magpaplano na ako muna, then mananalangin, then kailangan, sabi nga yung hihingi rin ako ng mga advice sa mga taong naging matagumpay na sa negosyo. At tatanungin ko din sila kung ano rin ba yung mga experiences nila na dapat kung gawin o hindi dapat gawin para maging maayos yung business ko. What key personal characteristics do you see in yourself that were especially important for you? The most important thing na ano ba tawag dito na meron ako